Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, so yung ating pong pag-aaralan is very interesting. Ito po yung, siguro kilala naman ninyo si Jacob, no? At yung kanyang kapatid na si Isaac. Yung kanyang kapatid pala na si Esau. Anak sila ni Isaac. Apo sila ni Abraham. Okay, so ito pong Jacob's Ladder na ito ay very popular, lalo na sa mga, pati sa mga unbelievers. Actually, merong ngang movie na nagawa rito, no? Pero walang relevance yun sa may biblical essence. And then, mga libro, mga title ng books, minsan products, nakalagay Jacob's Ladder, no? Yung mga hagdanan na binebenta, Jacob's Ladder, ginagamit nila. Pero in biblical sense, ang Jacob's Ladder is a portrayal of the gospel. Kung papaano ang Panginoong Hesus sa pamamagitan niya ay nai-reconcile ang fallen world pabalik sa Panginoon. Ipinakita ng story ni Jacob na kung papaano ang Diyos ay nagtatrabaho, ang Panginoong Hesus, kung paano i-restore ang lahat ng bagay pabalik sa Panginoon. Okay. So dito rin po, sa may kwento ni Jacob at ni Esau, ay makikita ninyo yung doctrine of election and predestination, which is very important doctrine of the Bible. The doctrine of election and predestination. Ibig sabihin, ang Diyos ang namili. The sovereign will of God, by His divine providence, pinili niya yung kanyang kinahabagan. At makikita din natin dito yung choice of God o yung elect of God versus the elect of man. Kitang-kita po natin niya sa may kwentong ito. Merong tinatawag kasi na pretenders, mga false heirs, at saka yung true heir. So makikita po natin niya sa may kwento. All throughout the Bible ay punong-puno ng, from Old hanggang New Testament, ay merong tinatawag na mga wise or foolish, or pretenders. The false heirs versus the true heir of God. O minsan tinatawag niya sa may Bible sa mga parable na the sheep and the goat. No? Ang daming terminologies na ginagamit diyan, pero pare-parehas lang yan. Mga false pretenders. Mga false heirs. Okay? So, at makikita natin dito, no, yung kwento ng dalawang tao. Yung isa, false heir na nag-assume ng inheritance, bagamat hindi siya worthy of it. Yung isa naman, na talagang elect ng Panginoon, tulad din natin, naakala natin tayo yung nagwo-work out ng ating salvation. Pero makikita nyo sa may kwento, si God ang nag-orchestrate ng lahat ng bagay. Siya ang nag-ordain ng salvation. Kung paano natin siya makikilala, paano tayo mariligtas, paano tayo makakasunod sa kalooban ng Panginoon. Okay, so ito po yung magandang kwento. Tatandaan po natin, no, si Jacob, ang kwento ni Jacob ay hindi isolated case. Siya po ay apo ni Abraham. Dumadaloy sa kanya yung pangako. Recipient lang siya. Okay? Sometimes kasi, kung bakit po natin kailangang pag-usapan ito, akala kasi natin minsan tayo yung sentro. Yan ang isang problema ng tao. Akala mo ikaw yung center of the universe. Akala mo ang mata ng Panginoon lagi nakatingin sa iyo. No. Si God, ina-accomplish niya yung kanyang good purpose. Even without us. Amen? Tayo ay privileged na binigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapag-participate sa propagation ng kanyang kingdom. Pero ang pinakamalaga doon ay makita natin sa lahat ng kwento, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay David, kay Moses, hindi yung tao, hindi yung galing ng tao, kung hindi yung katapatan ng Diyos. Yan ang pinaka-essence ng gospel.
Kaya nga sinabi nga doon sa Jeremiah 9 verse 24, kung may nais mong magmalaki, ang ipagmalaki mo, yung nakikilala mo yung Diyos. Sa kanyang katapatan. Yung Diyos na tapat sa kanyang pangako at nag-execute siya ng justice and righteousness. Yun ang ipagmayabang mo, hindi yung sarili mo. Kasi ang tao, ayon sa testimony ng Bible, mayabang. Yan ang nature natin. Yan yung sinful nature natin. Mayabang tayo. Tayo yung mga tao na feeling privilege. Pero kung makiunawaan mo talaga ang gospel, it's not about us. It's about Him. It's about His faithfulness. Si God, ina-accomplish niya yung kanyang intention. Remember the former things long past, for I am God, and there is no other. I am God, and there is no one like me. Declaring the end from the beginning, kahit hindi pa pinapanganak si Jacob, na i-declare niya na kung ano yung end. Recipient lang si Jacob. Okay? Tayo, recipient lang tayo ng biyaya ng Panginoon. Sapagkat na-i-declare ni God from the very beginning kung ano yung kanyang plan. Papaano niya tayo hahanguin sa ating kasalanan patungo sa glory. Na-i-orchestrate ng ni God lahat ng iyon. At mapalad tayo, kapatid, kung tayo ay napabilang doon sa invitation na yon. Declaring the end from the beginning, and from ancient times, things we have not been done, saying, my purpose, sabi ng Diyos, will be established. Whether na tanggapin mo ang gospel or not, hindi tayo ang mahalaga dyan. The purpose of God will continue. It will be accomplished in due time. Okay? And I will accomplish all my good pleasure. Calling a bird of prey from the east, the man of my purpose from a far country, truly I have spoken, truly I will bring it to pass. I have planned it, surely I will do it. With or without us. I-accomplish ni God. His seal will accomplish His purpose. At minsan tayo, palagay natin, tayo yung nagpupursigi. Akala natin, dahil sa ating pagsusumikap, akala natin sa ating kagandahang loob o kabutihan. No! Wala iyong contribution sa accomplishment ng purpose ng Diyos. All we have to do is to realize yung fact, ano yon? Na ikaw ay privileged ka, na hinirang ka ng Panginoon to participate sa kanyang grand purpose. Pero wala tayong na-contribute ni katiting. Sapagkat ang Diyos ang nag-accomplish ng lahat ng bagay patungkol sa ating kaligtasan. Amen po ba? So that man should not boast before the Lord. Mayabang kasi ang tao. Akala niya ang dami-dami na nagagawa sa Panginoon. Akala niya may pagmamalaki sa Panginoon. Wala. Amen? Parang tahimik na tahimik kayo. Okay. So, ang kwento ay nag-umpisa kay Abraham. Hinirang ng Diyos si Abraham at pinangakuan ng isang dakilang bagay. Si Abraham ay naging father of faith. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, now, the Lord said to Abram, go forth from your country. Si Abraham po dati, taga Babylonia siya, sa land of Ur. Yung land of Ur noon, yung Iraq, part ng Iraq yan ngayon, ay yan yung pinaka civilized nation ng panahong iyon. Mayaman si Abraham doon, nasa comfort zone siya, and yet tinawag siya ng Panginoon, leave your country, leave your house, leave your relatives, and to go forth to the land which I will show you, and I will make you a great nation. Ang ganda ng promise ng Diyos, ano? Ang bayang Israel nanggaling sa kanya, kay Abraham. Lahat ng pangako ng Diyos ay nagkatotoo. Nakita ninyo, even today, yung Israel, kahit na backslidden ng Israel,
Kahit na nireject nila ang Messiah, and yet kitang-kita nyo paano sila pinipreserve ng Panginoon magpahanggang ngayon. Dahil hindi pa tapos ang Diyos sa bayang Israel, babalikan niya yan according sa kanyang salita. Okay. I will make you a great nation, and I will bless you, and make your name great. Kaya nga ang pangalang Abraham, magpahanggang ngayon, dakila. Totoo lahat ang sinabi ng Panginoon. And so, you shall be a blessing. And I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. And in you, all the families of the earth will be blessed. Totoo ba yon? Tignan nyo kayo ngayon. Alam nyo ba, kayo ay pinagpala ng Diyos dahil kay Abraham? Tayo ay hindi Hudyo. Tayo ay mga pagano. Tayo ay mga hentil. But because of our faith in Christ, naiugpong tayo kay Abraham. Kasi yung pangako ay na kay Abraham. Alam nyo ba kayo ay naging Israelita because of Christ? Naging nation kayo ng Diyos, bagamat hentil tayo. Tayo ay naging Hudyo because of Christ. Kasi ang Hudyo, biologically, sila ay na-circumcised at pinanganak sila sa may bayang Israel. Pero tayo, sabi ng Bible, ang circumcision natin ay sa puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Na-circumcised tayo through Christ by the power of the Holy Spirit. Kaya nga tayo naging tagapagmana ng Diyos eh. Otherwise, wala tayong asahan sa Panginoon. It all began with this man, Abraham. Ganyan ka-importante. Kasi yung promise sa kanya ay dadaloy sa lahat ng manampalataya. Hindi lamang sa bayang Israel, kung hindi sa lahat ng nananalig kay Jesucristo. Ngayon, tingnan ninyo yung family ni Abraham. Ang tatay ni Abraham ay si Terah. At may mga kapatid siya, si Haran, si Nahor, si Sarai na kanyang asawa, ay kapatid niya yon, pero sa ibang ina. Okay? So, noong panahon ngayon, wala pang incest. Ang incest ay iniutos lang ng Panginoon noong panahon na ni Moses. Ilang taon pa, hundreds of years pa ang lumipas bago inano yung batas na incest, na hindi ka na po pwedeng mag-asawa sa yung nearest relative. Noon, nagiging asawa nila, kapatid, pamangkin, uncle. So, allowed yun time na yon at walang defect. Ngayon, mag-asawang magka-relative, may defect na. Abnormal na yung bata. Kasi may defect yung genes. Alam ng Diyos kung kailan yun mag-start. Pero nung time na ito, wala pang ganon. Okay? So, si Abraham, ito po si Abraham, naging anak niya kay Sarai si Isaac. At naging anak niya rin, ang unang anak niya ay si Ishmael, na anak niya kay Hagar. Si Hagar ay Egyptian, maid servant ni Sarai. Dahil sa pagmamadali ni Sarai, ibinigay niya yung kanyang katulong kay Abraham, pinagpilitan niya para matupad na yung kalooban ng Panginoon. Kita niyo yung foolishness of man? Minsan gusto nating tulungan ang Diyos na mapabilis yung kanyang pangako. Na akala natin, sa pamamagitan ng lakas natin, mapupulfill ang kalooban ng Diyos. No! Kaya may mga Muslim ngayon because sa error na yan. Si Hagar ang pinagmula ng mga Muslim ngayon. Kinikilala ng Muslim ng kailang mother si Hagar. Nainiwala sila kay Abraham, kinikilala na si Abraham. Pero hindi na kinikilala si Sarai. Ang kinikilala nila si Hagar. Ang kinikilala nilang totoong anak ay si Ismael, hindi si Isaac. Okay? Yan yung Muslim. Perversion. Dahil sa error, dahil sa pagpupursige ng tao, natulungan ng Diyos. No! Wala tayong may ambag sa kaligtasan. It's all by God's ordination, predestination, and election. Mga foolishness ng tao, mga fatal error na nagdadagdag ng kaguluhan sa halip na lalong gumugulo ang buhay natin. Okay? So, finally, nagkaanak si Abraham kay Sarai kasi ang promise ng Diyos
ay kay Sarai. Si Sarah ay magkakaanak. Baog si Sarah kasi nung time na yon. At si Abraham matanda na. 99 years old na siya noon. Si Sarah ay mas bata ng 10 years. Biologically, patay na ang katawan nila. Matanda na sila. Pangalawa, baog pa si Sarai. But because of the promise of God, whatever God spoke shall come to pass. Amen po ba? Yan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Matutupad at matutupad ang kanyang salita with or without our help. Kahit na baog pa, kahit na impossible sa paningin mo, tutuparin ng Diyos ang kanyang promise. Iyan ay lesson na learned ni Abraham. At minsan hindi pa rin natin ito naiintindihan magpahanggang ngayon yung lesson na yan. Akala natin kaya nating tulungan si God. Amen? Amen po ba? Yan yung pagmamagaling ng tao. Okay. So ngayon, si Isaac ay nagkaroon siya ng 2 anak kambal. Ang unang lumabas ay si Esau at pangalawa, yung bunso, si Jacob. Pero kambal ito. Nauna lang siya ng mga minuto. Okay? So, sino ang false heir at sino ang true heir? Ang false heir ay yung anak ni Abraham kay Hagar. Ang true heir ay yung anak ni Abraham kay Sarai. Dito sa true heir, dumadalo yung promise ng Diyos, yung kanina yung sinabi kay Abraham, I will make you a great nation. I will bless you, and you will become a blessing to all the nations of the earth. And all families will be blessed because of you. Dadalo yung blessing na yan. Doon sa inappoint o pinili ng Diyos. Hindi sa pinili ng tao. Hindi porke panganay si Ismael, hindi porke panganay si Esau, sila na. Bagamat iyon ang batas ng unang panahon. Yun yung kalakaran nung Hurrian law yata, nakalimutan ko yon. Yung batas na yun na umiiral nung panahon iyon. Kung sino ang panganay, siya yung privilege na makakakuha ng inheritance. Pero kay God, hindi yung choice of man, but the choice of God. Mapalad kayo kapatid kung kayo ay na-elect ng Panginoon. The Bible is very clear. From Old hanggang New Testament, merong true believer, merong false believers. Merong pretenders, merong genuine Christian. Merong false heirs at merong true heir. I don't know kung saan kayo doon kapatid. Kaya nga ang tagubili ng Bible, make your election sure. At kung ikaw, alam mo na itinawag ka ng Panginoon, walk in a worthy manner of His calling. Pag hindi ka nagko-comply doon, huwag kang umasa na may tatanggapin ka sa Panginoon. Ako yung matagal ng pastor. Kilala ko kayong lahat. Alam ko kung sino talaga yung lumalakad sa Panginoon. Alam ko yung nakikiride lang. Make your election sure. Kayo mismo. Nararamdaman nyo ba nagtatrabaho ng Holy Spirit sa inyo? Kayo ba ay merong active participation sa pagpapalaganap ng kanyang kingdom? O nakikiride lang kayo sa bayan ng Panginoon? Nakikifeast lang kayo sa bayan ng Panginoon? Kitang-kita yan from Old Testament hanggang New Testament sa mga parables ng Panginoong Hesus. And then, eto na po. So, Abraham, anak niya si Isaac. Ngayon, kung paanong baog yung nanay nila na si Sarah, miraculously nanganak because of the promise of God, ganun din yung napangasawa ni Isaac, baog din si Rebecca. Nagpray si Jacob, si Isaac, Lord, buksan mo po ang womb ng aking asawa kasi ang Diyos na sinasamba natin ay may kapangyarihan sa ating katauhan. Amen po ba? Okay. Nagpray si Isaac. And then tinugon siya ng Panginoon. And then,
nagbuntis, yung baog. Nagbuntis siya at kambal ang nilalaman sa womb ni Rebecca. But the children struggled together within her, and she said, "If it is so, why then I am this way?" So he went to inquire the Lord, and the Lord, sinagot siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, ni-reveal kung sino yung kanyang magiging anak. Two nations! Two powerful nations! Yung Israel at saka the Muslim world. The Arab nations are in your womb, and two peoples will be separated from your body, and one people shall be stronger than the other, but the older, sino yung older? Si Esau, shall serve the younger. So, ibig sabihin, sa prophecy nito, nasa tiyan pa lang yung mga bata, sinabi na ng Panginoon kung sino yung elect niya. Sino yung elect niya? Si Jacob, yung bunso, hindi yung panganay. Bagamat sa kalakaran, sa batas nila na umiiral noon, dapat ang panganay. Pero ang pinili ng Diyos, kahit nasa tiyan pa lamang, si Jacob, the older shall serve the younger. Because the younger will be empowered by God, chosen by God, elect of God, heirs of the promise of God. Kaya nga ang sabi sa Romans, ni-reveal, tungkol sa dalawang batang ito. Ito ay sa New Testament na. Si Apostle Paul na to. After thousands of years, 1,500 years ang lumipas, saka isinulat ito after nung birth ng dalawang iyon. But it is not as though the word of God has failed. For they are not all Israel are descended from Israel. Ang sinasabi ni Paul, hindi lahat ng biological children ni Abraham ay totoong Israel. Nakikita niyo yung nation Israel. Ngayon, halos lahat ng Kristiyano nakatingin doon. Akala nila magpahanggang ngayon yung pa rin ang chosen nation. Despite na nireject nila sa Messiah, despite na nireject nila ang gospel, bagamat hindi siya nabubuhay by faith in Christ, and yet nakatingin pa rin sila na sila pa rin chosen nation. Isa yan sa malalaking pagkakabali natin ngayon. Hindi ninyo tinignan yung sinasabi ng Scripture. Tayo na believers in Christ ay nakapasok sa covenant of God, nakapasok tayo sa kingdom of God, naging tagapagmana tayo ng promise na Abraham, naging children of Abraham tayo because we are, according to the gospel, are children of the promise. Hindi tayo biological Israel, but we belong to the children of the promise. At iyan yung sinasabi rito. For they are not all Israel who are descended from Israel, nor they are all children because they are Abraham's descendants. But through Isaac, your descendants will be named. Hindi ba baog noon si Sarah? Sinabi na ng Diyos yan, baog pa lang yung asawa niya. Magkakaanak yung asawa mo. Sabi, kasi nung kinausap siya ng Diyos, sabi ni Abraham, sabi kasi ng Diyos sa kanya, Abraham, pagpapalain kita, gagawin kong isang malaking bansa. At nakikita mo ba yung mga bituin na yan? Ganyan magiging sindami ang iyong mga anak. Tulad ng buhangin sa dagat. Naiintindihan ni Abraham yung pangungusap ng Panginoon. Pero ang sabi ni Abraham, dahil nga matanda na siya, baog pa yung asawa niya, Lord, ang i-bless mo na lang yung servant ko. Siya na lang i-bless mo yung si Eleazar. No, sabi ng Panginoon sa kanya. Abraham, hindi ko kailangan ng suggestion mo. Hindi ko kailangan ng opinion mo. Naiset ko na ang plan, wala ka pa, hindi ka pa pinapanganak, hindi mo pa nasisilayan ang mundong ito, nakakasa na lahat ng plano ko. Ikaw ay magkakaanak sa asawa mong baog by my power. Sapagkat doon manggagaling kay Isaac ang aking pangako. Hindi sa opinion mo, hindi sa suggestion mo. Amen po ba? And then, verse 8, that is,
It is not the children of the flesh. Hindi biological. Ang basis ng Diyos, hindi yung nanggaling sa may bayang Israel. Ang totoong anak ng Diyos. But, who are the children of God? But the children of promise are regarded as descendants. Alam nyo ba, isa yan sa isang bagay na dapat mong pasalamatan, kapatid. Isipin mo, Gentiles tayong lahat. Sino ka para may ugpong ka sa may promise na yan? Minsan tayo, ang taas ng tingin sa sarili natin. Ino-offer na nga sa'yo yung napakagandang regalo ng Panginoon. Ikaw, sino ka pa? Parang ano ka pa eh? Tanggapin ko ba yun o hindi? Siguro wala. Ito ang attitude mo. Sino ka? Dapat nga mahiya ka sa sarili mo eh. Pinili ka eh. Kasama ka, naging children of promise ka kahit na ikaw ay isang hentil. Kita mo, hentil na hentil tayo. Pag-uugali natin, worldview natin, costumbre natin, pati fashion natin, hentil na hentil tayo. Lahat ng ginagawa natin. Amen. Hentil tayo. Pasalamat tayo. Kabilang tayo sa kinahabagan ng Diyos. Ginawa tayong tagapagmana, children of promise, kahit hindi tayo karapat-dapat doon. Kasi Israel talaga, sa Israel sana yon, kaso ni-reject ng Israel ang kanilang Messiah. For this is the word of promise. At this time, sabi niya kay Sarah, at this time, Sarah shall have a son. Natawa pa nga si Sarah eh. Narinig niya yung usapan ng Diyos tsaka ni Abraham. Kasi dinalaw si Abraham ng nag-anyong tao. Tatlong angels nag-anyong tao. Kausap si Abraham sa tent. Nakikinig si Sarah, narinig niya. Next year, magkakaanak na si asawa mo. Natawa si Sarah kasi alam niya baog siya eh. Tignan niyo yung mindset natin. Para rin tayong si Sarah. Masyadong naturalistic yung ating mind. Tatandaan ninyo sa faith na ito, kasama ang supernatural. Ano ang supernatural? It is beyond natural. Natawa si Sarah. Sabi ng Panginoon sa kanya, Sarah, bakit ka natawa? Hindi po natawa. Narinig kita eh. Nagmamaangan pa siya eh. Next year, manganganak ka na, sabi ng Diyos sa kanya. Totoo nga, nagbuntis na siya nung time na yon. At the following year, nanganak na siya. Kaya ang ipinangalang niya sa anak niya, Isaac, ang ibig sabihin, laughter. Laughter, ang ibig sabihin ng Isaac. Nakita nyo, minsan nakakatawa eh. Hindi po ba? But na lang dahil pinapatulan ng Diyos sa ating pagka-immaturity eh. Amen po ba? Dahil pinapatulan ng Diyos sa ating kamangmangan. Minsan tinatawaran pa natin yung mga things of God, yung mga heavenly things. And not only this, but also Rebecca. She had conceived another na baog. Baog na si Sarah, baog pa yung kanyang manugang na si Rebecca. When she has conceived twins by one man, our father Isaac. Verse 11, for though the twins were not yet born and had not done anything good or bad. Siyempre, nasa sinapupunan pa lang eh. Wala pa silang mga personal sin. And yet, so that God's purpose, according to His choice, according to His election, would stand. Hindi yung pagpili ng tao, hindi yung kagustuhan mo, hindi yung opinion natin, but the choice of God will stand. Maliwanag po ba? Kaya sabihin mo sa sarili mo, mapalad ka. Kaya tayo naririto. Kaya tayo merong claim for salvation. Hindi dahil you deserve it. Hindi dahil say you are entitled of it. But because God has chosen you to be a vessel of His promise. Not because of works, but because of Him who called.
Wala pang nagagawa yung mga bata. Bata pa lang sila. Kaya nga mga kapatid, mga kapwa ko hentil, mag-usap tayo bilang mga hentil. Iwan na natin yung ating pagiging feeling entitled. Yung akala mo sarili mo, ligtas ka kahit na wala kang, hindi ka nanampalataya. Hindi ka seryoso about faith. Hindi ka seryoso. Pag sinayang mo yung pagkakataon na ito, kapatid, sino ka? Tanungin mo sarili mo, sino ka para sa Panginoon sa harapan niya? Dapat nga mahihiya tayo. Yung attitude, kaya nga ang sabi ng Panginoon, to this I dwell. Those who contrite in heart and broken spirit, and those who tremble at my words. Yan dapat ang attitude natin. We tremble before the word of God. Hindi lahat nagte-tremble sa salita ng Panginoon, lahat mayabang pa. Sila pa nagseset ng condition sa Panginoon. Hindi mo nakikita kung gaano kalaking privilege yan. Kayo na mga anak ng mga Kristiyano, huwag nyo akalain na porke anak kayo ng mga magulang nyo na Kristiyano, entitled na kayo sa salvation. No! Ang salvation is individual. You must have a personal connection with the Lord Jesus Christ. Meron ka ng kasi nakapasok ka na eh. Binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Pero lakaran mo. Embrace the cross. Put your faith not on yourselves, but on Christ, who is your life. Verse 12, it was said to her, the older shall serve the younger. Diba? Sinabi na yan kanina, doon sa case Rebecca mismo. Just it is written, Jacob I love, sabi ng Diyos, but Esau I hated. Kasi alam ng Diyos, bagamat panganay siya, nagkiklaim siya ng inheritance, pero he is a false heir, a godless man according to the Bible. Maraming ganyan, feeling entitled, pero ayaw lumakad sa kalooban ng Panginoon. And yet, nagkiklaim siya na maliligtas siya. Nagkiklaim siya ng eternal inheritance sa Panginoon. What do you expect? Liwanag? No, sabi ni Amos, darkness, destruction ang nag-abang sa'yo sa araw na yan. Because you despise, like Esau, you despise the Word of God. At makikita niyo yan sa story. Now, balikan natin yung story ng dalawang kambal. Verse 27, when the boys grew up, Esau became a skillful hunter, a man of the field, but Jacob was a peaceful man, living in tents. But Isaac loved Esau because he had a taste for a game. Kasi magaling na hunter eh. Nakakitaan ni Esau ng favorite niya si Esau. Bagamat alam niya yung promise ng Diyos, alam niya na yung elect ng Diyos, doon pa lang sinapupunan, binaliwala yun ni Isaac. Ang nakikita niya kasi, anak ko magkisig eh, magaling, maabilidad, may talent, potential, ang dami potentiality. At besides doon, magaling magluto. Ihahunt niya ako kunyari, tupa o usa. Tapos iluluto, masarap magluto si Esau. Favorite niya si Esau. Yung kita mo yung tatay niya, bagamat heirs of the promise din, dumaloy din sa kanya yung promise, and yet blinded na siya ng kanyang favoritism. Blinded siya. Hindi na siya tumingin doon sa choice ng Diyos. Siya na. Dinisregard niya na yung choice ng Diyos. At siya na ang namili kung sino niya, kung kanino niya ipapasa yung kanyang blessing. Yung blessing, yung patriarchal blessing kay Abraham, ipapasa niya sa kanyang gusto. Pero nakita nyo, dito nyo makikita yung election. Kahit na sinong humadlang, walang makakahadlang yan. Eto, makitang-kita sa may kwentong ito. Okay.
Ito na yung tagpo. So, magaling na hunter si Esau. Isang araw, galing siya sa gubat, nangangaso, pagod na pagod, gutom na gutom, and then, si Jacob nagluto ng gulay, mga lentils, mga beans. Bango gutom na gutom, galing siya sa hunting. And then, Jacob, sabi niya ganon, pakainin mo ako ng niluto mo. Sabi niya ganon. Sabi niya ganon, gutom na ako. Sabi niya ganon. Pero, tuso si Jacob, ito naman ang isa nakakatawa. Si Esau, isang false heir, nagkiklaim ng inheritance. Ito naman si Jacob, trying hard with all his strength, na akala niya naman na makukuha niya yung blessing ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang scheme. Schemer So makita nyo, nag-take opportunity si Jacob, sabi niya, okay, sige, ayan ako sa pero benta mo sa akin yung birthright. Kita mo naman yung akala niya naman, schemer, akala mo sa kanyang strength, makukuha niya yun. Akala niya sa ganitong transaction, makukuha niya yung promise. No. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, with or without you, mapufulfill yung promise ng Diyos kahit hindi gawin ni Jacob yan. Okay? And Jacob said, first swear. Sabi pala ni Esau, behold, mamamatay na ako, aanin ko pa yung birthright, pakainin mo na ako. O sige, first swear to me. So he swore, and he sold his birthright to Jacob. And Jacob gave Esau the bread and the lentil stew, and he ate and drank and rose and went his way. Ganun lang kaya kitang-kita mo sa attitude ni Esau na wala siyang pagpapahalaga sa mga bagay na banal. Ang Diyos ni Esau ay yung kanyang appetite. Ito lang ang mahalaga, mabusog ako. Actually, maraming ganyang Kristiyano Nabubuhay lang sa trabaho, yung kikitain niya, yung kung ano niya, nabubuhay lang siya doon. Wala siyang pagpapahalaga sa spiritual things. No wonder maraming mga tao, trabaho ng trabaho, kahit na Sunday, sige, magtrabaho, kumita ng kumita sa mundo. Earthly. Wala siyang vision of eternity. Wala siyang vision of heaven. Puro earthly. Yan yung sinasabi ni Apostle Paul. Umiiyak si Apostle Paul, sabi niya gano'n they are enemies of Christ, who set their mind on earthly things, whose God is their belly. At ang glory nila is shame, sabi ni Apostle Paul. Because he set their mind on earthly things. Pag ikaw ay talagang heir of God, ang mind mo, sinabi sa Colossians chapter 3, set your mind on things above, where Christ is seated. Kung talagang ikaw ay nag-expect ka ng kaligtasan, set your mind on things above, where Christ is seated. Amen pa ba? Colossians chapter 3. Basahin niyo po yan. So nakita niyo si Jacob, si Esau, yung attitude niya, walang pagpapahalaga sa mga bagay na banal. Ganun lang. Anong halaga sa akin yung mahalaga? And yet, after this transaction, nagkiklaim pa rin siya na siya pa rin yung heir. Kita nyo kung ganun kaano yung behavior niya. Hindi alam ni Esau na yung attitude niya ay pinatunayan niya lamang that he is not worthy of the promise. Pinatunayan niya lamang na yung kanyang pag-despise sa birthright niya in front of his brother Jacob ay dinespise niya mismo si God na siyang nag-source ng blessing. Okay? So, matapos makakain, matapos mabusog, umalis na. Ganun lang. And then, Esau despised his birthright. Tingnan ninyo kung ano yung paano sinabi. After 1,500 years sa New Testament, sinulat sa Hebrews, see to it that no one comes short of the grace of God, that no root of bitterness springing up causes trouble, and by it many be defiled, that there be no immoral or godless person like
Iso. Kita niyo ang tawag sa kanya? Sa New Testament? Godless man. Immoral. Kasi bakit siya tinawag na immoral? Pag anak ka ng Diyos, dapat ang mapapangasawa mo ay yung kasama mo sa pananampalataya. Si Iso, bukod sa binenta niya yung birthright, wala siyang pagpapahalaga sa utos ng Diyos. Ang inasawa niya, may dalawa siyang asawa na hentil, mga Hittites, nagsuffer yung mga parents niya. Tapos nag-asawa pa siya ng Ismaelites na another na false heir. Walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos eh. Okay? Immoral, godless person like Esau who sold his own birthright for a single meal. Ganyan ba kababaw, mga kapatid, ang inyong pananampalataya? Ibebenta ninyo for the sake of prosperity of this world? For the sake of the pleasure of this world? Ibebenta na ninyo yung birthright? I-give up na ninyo? Ganyan ba kababaw, kapatid, ang inyong pagtingin sa mga bagay na banal na tinuturo natin dito? Sa mga sinasabi ng Biblia patungkol sa pangako niya sa atin? For you know that even afterwards, when he desired to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought for it with tears. Akala kasi natin sa church, pag iyakan lang iyakan, akala natin na i-impress agad pag umiiyak ka. Alam nyo ba, isa yan sa mga trend sa church eh? Emotionalism, paiyakan. Yung mga song leader, kinakailangan marunong mag-manipulate ng congregation. Paiiyakin. Pag paiyak na, feeling nila filled na by the Holy Spirit. Nakita nyo yung error na yan, kapatid. Saan galing yan? Si Iso iyak ng iyak eh. Pero rejected pa rin ng Diyos. Hindi to iyakan, kapatid. Hindi ko trabaho na paiyakin kayo, hindi trabaho ng mga song leader na paiyakin kayo, sapagkat yan ay trabaho ng Holy Spirit kapag ikaw ay kinonvict niya sa iyong kasalanan. Iiyak kang kusa. Ako nga, nung ako'y nasa bus ako, bigla ko naalala yung ginawa ng Diyos sa akin. Umiiyak ako sa may jeep, nasa jeep ako noon. Umiiyak ako. Naalala ko yung kabutihan ng Panginoon. Naalala ko kung paano niyo ako hinango sa marumi kong pamumuhay. Iiyak ka talaga pag daramdaman mo yung kilos ng Holy Spirit. Kahit walang music, kahit hindi patayin yung ilaw. Yan yung mga kalokohan ngayon ng mga churches. Manipulation. Papatayin yung ilaw. Tutugtog naman nakakaiyak. Imo-modulate ng preacher yung kanyang boses. Mga kapatid, naririto ang presensya ng Diyos. Foolishness. Practice inside the church. Amen? Tatandaan ninyo, ang pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay ay hindi sa pamamagitan ng manipulation ng emotion ng tao. It is according to His will. But the Lord said to Samuel, ito tingnan po natin, sa ano kasi sa church, halos lahat akala mo Christian. Sa lahat ng churches sa buong daigdig, akala natin pag yung lahat ng dumadalo sa church, akala natin Christian lahat. Pero si God mismo nagsabi, the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature. Minsan tumitingin tayo sa outward appearance ng tao. Sabi ng Panginoon kay Samuel, huwag kang tumingin dyan. Because I have rejected him. For God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. God knows kung sino yung Kanya. Yung talagang umiibig sa Kanyang salita. Those who tremble at His words. Alam ng Diyos yun. Yung iba doon, pretenders. Masakit, hindi po ba? But read your Bible. Basahin ninyo yung mga parables ni Christ. It's there. Dito pa lang sa kwento sa Old Testament, nandun na.
I, the Lord, sabi ng Panginoon sa Jeremiah, search the heart, I test the mind, even to give each man according to his ways, according to the result of his deeds. Alam ng Diyos. Alam niya ang ginagawa mo. Ang anak ng Diyos, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Ang lino niya sa may Bible. Pero yung tao na wala siyang care sa salvation, wala siyang care sa salita ng Diyos, by appearance, mabait siya. Pag private na, he can do all things. Mag-isip-isip kayo, mga anak. Be serious about your faith. Sapagkat ang Diyos na humihirang sa atin ay seryoso. Do not follow the example of Esau. Amen. Okay, balikan natin yung kwento. Ito na. Ito yung nakakalungkot na bahagi ng kwento. Si Isaac, matandang-matanda na siya. And about to bestow yung blessing, yung patriarchal blessing na minana niya kay Abraham. Kasi iyon, alam niya, may rule yun eh. Ipapasa lang yun sa choice of God. Tama? Kasi siya mismo naranasan niya, dapat yung kuya niya, si Ishmael, dapat ang panganay eh. Pero siya yung elect of God eh. Pero dahil siya ay hindi lamang siya physically blinded, blinded din siya spiritually. Because of his favoritism to his elder son, si Esau. Dahil ang galing, talented, potential, maabilidad. O di ba? Sa atin ganyan eh. Pag magaling magsalita, uy, galing yan. Anointed. O di ba? Ganyan sa church ganyan eh. Magaling mambola, uy, anointed. Nambobola lang yun ha, anointed ang sabi nila. Amen. Alam nyo kung ang magaling lang mambola, marami na sana tayo rito. Kulang na itong space natin rito. Si Joel Austin, puro pambobola ginagawa niya. Libo-libo yung mga tao. Kasi magaling siya mambola eh. Baharuyo siya magsalita. Magaling siyang magkiliti ng puso ng mga tao. Gusto niyo ba gawin ko yun dito? Or I will speak to you the truth. Kung gusto ko lang gawin yung gagawin ko yun, ano yun eh. Diba marami na sana tayo ngayon. Mayaman na sana ako ngayon. May jet plane na sana ako ngayon. Kasi lahat ng mga prosperity preacher may mga jet plane na. Ito yung nakakalungkot na bahagi. Hindi lamang bulag si Isaac, nabubulag na siya kasi matanda na siya. Pati spiritually blinded. About to pass yung inheritance sa kanyang favorite son na hindi pinili ng Diyos. Malinaw sa kanya na ang dapat ipasa, sinabi na ng Diyos sa kanya, nasa tiyan pa lang yung anak niya, kung sino yung elect ng Diyos. Yung bunso, si Jacob. Malinaw yun sa kanya, binaliwala niya. So nasa act ng disobedience na si Isaac. Okay. Now it came about when Isaac was old and his eyes were too dim to see, that he called his older son, Esau, and said to him, "My son." And he said to him, "Here I am," sabi ni Esau. Isaac said, "Behold, now I am old and I do not know the day of my death." Malapit na akong mamatay. Nararamdaman ko, malapit na akong mamatay. Now, then, please take your gear and your quiver and your bow and go out to the field and hunt game for me. Yung favorite ko na luto mo. O, kita mo, basis niya yung appetite niya. Hindi na yung promise ng Diyos. Mga kapatid, be careful. Kahit sa pagpili ng mga susunod na mga tatayo rito, maging careful tayo. They know to handle kung ano yung standard ng Panginoon. Prepare a savory dish for me, such as I love, and bring it to me, that I may eat, so that my soul may bless you before I die. Nakita ninyo mga kapatid?
Pag hindi nyo alam yung buong kwento, pag hindi nyo alam yung mga introduction natin kanina, hindi nyo maintindihan itong statement na ito. Nasa act na siya ng disobedience. Narinig nung nanay ni Rebecca. Nako, siyempre alam ni Rebecca yung promise eh. Siya yung kinausap mismo ng Diyos eh. Alam niya na ang choice ni God ay yung younger, si Jacob. Kaya, nako, alam mo naman yung mga tao, ano, akala kasi natin, porke may gandong banta, akala natin hindi na matutuloy. Di ba? Kahit ba sa palagay niyo mga kapatid, hindi gumawa ng manipulation itong si Rebecca. Kasi minanipulate niya yung senaryo eh. Para maipasa yung blessing kay Jacob eh. Sa tingin niyo ba, kung walang manipulation na ginawa si Rebecca, hindi ba matutuloy yung blessing kay Jacob? Walang, sabi ko nga sa inyo, with or without you, mapupulfill kasi yung zeal of God i-accomplish niya. Pero kitang-kita mo rito, no, papaano yung ang tao napaka-abilidad niya. Gagawa siya ng paraan para tulungan si God. Parang si Sarah, Lord, tumatanda na kaming dalawa at baog pa ako, tulungan na kita ha. Bigay ko na lang yung aking alipin na si Hagar kay Abraham. Nakita niyo yung pamamaraan ng tao. Ito na naman, yung kanyang manugang si Rebecca, gumawa na naman ng paraan. Naalarma kasi siya, baka ba ipasa yung blessing kay Iso. Kaya, anak, kailangan natin mag-isip. Kailangan natin mag-isip. Ganito ha. Magluluto ako ng masarap at paboritong ulam ng tatay mo. Tapos, bibihisan kita ng parang, kasi mabalahibo si Iso eh. Siya, smooth siya. Bibihisan kita, huwag kang mag-alala. And then, nagreklamo si Jacob, Mother, si Iso is hairy at ako ay smooth. Pag pinag-pray ako, pag kinapa ako ni tatay, baka sumpain niya ako, malaman niyang dinidisip ko siya. Actually, imamanipulate nila si And then, I will bring a curse upon myself and not a blessing. But sabi ni Rebecca, si Rebecca, nag-a-act siya doon sa premise na hindi dapat maipasa kay Iso. Kasi alam niya na, sinesave niya actually si Isaac, yung husband niya, sa error, sa act of disobedience. Amen? Nandoon si Rebecca eh. Kaya sabi niya, ang lakas ng loob niya, your curse be on me, my son, only obey my voice and go and get them for me. So, wala nagawa si Jacob kundi kumuha ng kambing, niluto ng nanay niya, tapos habang si Iso nandoon nag-hunting, gumawa na sila, na props na, dinamitan niya kung ano yung mga mabalahibo na bahagi ni Iso, sinuot niya sa kanya. Yung favorite dress ni Iso, sinuot sa kanya. Siyempre, and then, pagkatapos niyan, humarap na siya. So, sabi ng tatay niya, and he came to his father and said, my father. And he said, here I am. Who are you, my son? Told me, get up, please sit and eat my game that you may bless me. Pero si Jacob yun, orchestrated ng kanyang mother. Isaac said to his son, how is it that you have it so quickly, my son? And he said, because the Lord, your God, caused it to happen to me. Kita nyo, ginamit pa niya yung pangalan ng Panginoon, di ba? Manipulation nila eh. Iyan yung ability of man. Maabilidad ang tao, parang tayo. Akala natin sa pamamaraan natin, makukuha natin yung favor ng Diyos. Nakakalimutan natin, ang sinabi ng Diyos ay magaganap na magaganap, even without us. And Isaac said to Jacob, please come close, that I may feel you, my son, whether you are really my son Esau or not. Kapain nga kita. Baka nagpapanggap ka lang kasi alam niya yung boses ni... Siyempre anak niya yun eh. Ako kahit hindi ko nakapikit ako, alam ko yung boss ni Jerry, alam ko yung boss ni Jojo eh. Di ba? Ang boses si Jacob talaga eh. Kaya kapain nga kita, lumapit ka nga kasi bulag na nga siya eh.
Hindi siya nakakita. Nag-relay na lang siya sa may kanyang 5 senses. And then, so Jacob came close to Isaac, his father, and he felt him and said, the voice is the voice of Jacob, but his hands are hands of Esau. Okay, he did not recognize him because his hands were hairy like his brother Esau. So he blessed him. And he said, are you really my son Esau? Nagdududa talaga siya eh. And he said, I am, sabi naman ni Jacob. Then his father Isaac said to him, please come close and kiss me, my son. So he came close and kissed him. And when he smelled, nakita niyo yung mga basis ni smell, touch, favoritism. Yan yung basis, criteria ni Isaac ng pagpili. Hindi yung utos ng Diyos, hindi yung choice ng Diyos. So when he smelled the smell of garment, ano kaya amoy ng garment? Wala pa naman pabango noon. Hairy si, ano kaya amoy? Amoy drakar? Alam mo yung pabango ng mga Bombay, drakar? Na kahit di ka naliligo, mabango ka. Ginagawa, pabango lang yung kahit di ka naliligo eh. Okay. And he blessed him and said, see, the smell of my son is like the smell of a field which the Lord has blessed. Now may God give you the dew of heaven and of the fatness of the earth and the abundance of the grain and new wine. May people serve you and nations bow down before you. Be master of your own brothers, and that your mother's sons bow to you. Cursed be those who curse you, and blessed be those who bless you. Yan yung patriarchal blessing. So ibe-bless mo yung blessing ng Diyos, ipapasa mo sa iyong anak, kasama doon yung paglago ng lahat, pati lupa, makiki-operate sa iyo, pagpapalain ng Diyos ang lahat ng iyong mga gawa. That is the patriarchal blessing. Kasi ipufulfill ng Diyos na gagawin niyang bansa si Abraham. Okay. Nako, mukhang hindi ko matatapos yung aking topic. Mahaba na ako. Anyway, mahaba pa naman yung atin. Just tuloy natin next week kung hindi ko matapos. Okay. So then, Esau said to his father, let my father arise. So dumating na si Esau, na i-bless niya na sa madaling salita. So umalis na. Umalis na si Jacob. Here comes Esau. Then Esau said to his father, my father, let arise and eat of his son's game, that you may bless me. And Isaac, his father, said to him, who are you? And he said, I'm your son, your firstborn, Esau. Nanginig si Isaac. Isaac trembled violently and he said, who was he then that hunted game and brought it to me? So I ate of all of it there before you came, and I bless him. Yes, he shall be blessed. And when Esau heard the words of his father, he cried with an exceedingly great, bitter cry. Talagang palahaw. Kita niyo na yung false heir. Nagkiklaim ng inheritance magamat hindi siya karapat-dapat. With tears. Mas malakas pa nga siyang umiyak kaysa sa atin dito eh. Kung iyakan rin lang ang basis. Palahaw. And he said, oh, Father, bless me, even me also, my father. And then, ang karutong pa rito, your brother came deceitfully and has taken away your blessing. Sabi niya, hindi ba tama? Tama lang yung pangalan niya na Jacob kasi he supplanted me 2 times. He deceived me 2 times. Una, kinuha niya yung aking birthright. Ngayon naman, pati inheritance ko. Nakita mo yung attitude ng isang false heir. Nakakitaan na siya ng hindi pagiging seryoso sa kalooban ng Panginoon. Then magkiklaim siya in the end. And then, sabi ni Esau sa kanya, tatay, wala ka na ba ibang blessing na nakareceive para sa akin? Isa lang ba blessing mo? Yes, my son. Naibigay ko na. And then Isaac, his father, answered and said to him, behold,
Kita nyo, no? Alam nyo ba nung panahon ni Balaam? He was hired by King Balak to curse Israel. Pero every time na magpo-pronounce siya ng curse, kasi bayaran itong prophet na ito si Balaam, isang pagan na prophet. Talagang may result siya. Bayaran siya. May result. So, pag yung nag-curse siya or nag-pronounce siya ng omen, nagkakatotoo. So, hinire siya ni King Balak para i-curse yung bayang Israel. Pero, tuwing magpo-pronounce ng curse si Balaam, blessing ang sinasabi niya. 3 times na inattempt niya na i-curse ang Israel. Pero blessing. Kasi, why? Kasi si God ang nagpo-protect. No omen, na-realize ni Balaam in the end no omen shall prevail against Israel. Kahit dito, sa kwento ni Esau at ni Jacob, kahit na sabi, tatay, ikaw naman, wala ka ba nakareserbang blessing sa akin? I-bless mo ako. Pero tignan nyo yung blessing, curse ang na-i-pronounce ni Esau, ni Isaac. Sabi niya, behold, away from the fertility of the earth shall be your dwelling. Away from the dew of heaven from above. By your sword you shall live, and your brother you shall serve. But it shall come about when you become restless, then you will break his yoke from your neck. Kasi si God ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. No omen shall prevail against the elect of God. Amen? Walang omen. Pag ikaw ay elect ka ng Diyos, Satan can do nothing sa iyong buhay. Amen po ba? Amen. Bakit kayo natatakot sa aswang? Bakit natatakot kayo doon pag yung iihi kayo, bari-bari? Because you do not know the Word of God. Because you do not know your God. Pag alam mo na ikaw sa Panginoon, protected ka. Sa mga susunod nating pag-aaral, makikita nyo si Jacob, kung papaanong kasama niya ang Diyos sa lahat sa buhay niya. He was protected by God that even angels encamp sa kanyang kasama niya sa lahat ng kanyang journey. Amen. Kailang din na natin siya mako-cover ngayon. So, mag-e-end na lang tayo ng few slides and then tutuloy na lang natin yung Jacob's Ladder. Hindi ko na may kikwento ngayon. Sasunod na lang po. So, to it that no one, ito po ay sa New Testament na, sa Hebrews 12. See to it that no one comes short of the grace of God. So, nabasa natin ito kanina. He was branded as godless man, immoral man, si Esau. Kahit na mag-iiyak-iyak siya, wala siyang mahihita. Okay? So, kasi ang buhay ni Esau is a life outside God. Earthly man. Natural man. Ang anak ng Diyos is spiritual man. Heavenly minded. Amen? Ang treasure mo ay nasa heaven, wala sa earth na ito. Yan ang isa sa mga feature ng talagang elect ng Panginoon. So Esau bore a grudge against his brother Jacob because of the blessings with which his father had blessed him. And Esau said to him, the days of mourning for my father are near. Then I will kill my brother Jacob. Sa galit niya. Amen? So, siyempre, narinig iyon, nakarating yun kay Rebecca, yung nanay niya. So, binalaan niya agad yung anak niya. Sabi niya, anak, papatayin ka ng kapatid mo sa ginawa mo, kaya ang gawin mo ganito, makinig ka sa akin. Pumunta ka muna doon sa may kapatid ko, sa Haran. Pumunta ka muna doon hanggang sa maglubag yung kalooban niya, hanggang sa mawala na yung galit niya sa'yo. Doon ka muna. And then, bago umalis si Jacob, meron munang dialogue dito. Sabi niya ni Rebecca, kay Isaac, nagko-complain siya, I am tired of living because the daughters of Hittites, asawa ni Esau,
if Jacob takes a wife from the daughters of Heth, yung Hittites, yung mga Canaanites, yung mga Gentiles, like this from the daughters of the land, what good life para sa akin? Bakit pa ako kailangan mabuhay? Kasi kita nyo, no, yung Gentiles, iba kasi ang buhay. Darkness, walang Diyos eh. Nag-suffer si Isaac tsaka si Rebecca. Amen? Mga kapatid, sa atin, kasama sa atin, sa calling natin, ang pananampalataya. Si God, binibuild tayo as one nation, as one holy family, a holy nation, a chosen nation. So lahat, yung ating asawa, magiging anak ay part ng grand plan ng Panginoon. Kaya, i-share ninyo ang gospel. Kung kayo man ay may mga boyfriend o girlfriend na wala pa sa faith, bring them to Christ. Do your job. Share the gospel. Otherwise, you will suffer the consequences. Ang calling ng Panginoon, hindi isolated ang inyong love life. Kasama yan sa paghirang ng Panginoon sa atin. Bring them to Christ. Amen? Para sila rin lahat, buong pamilya mo ay mag-share sa glory ng Panginoon. They will inherit the blessings of God as promised to Abraham. Be serious about your faith, brothers and sisters. Especially kayo, mga anak. Listen to the voice of God. Then, sinend na ni Jacob, ni Isaac si Jacob sa Haran, kay Laban, na kapatid ni Rebecca. So Isaac, finally si Isaac, medyo nahimasmasan na siya. Nakita niya kasi, na paano yung, regardless ng manipulation na ginawa nila, hindi siya nagalit. Kasi alam niyang nagkamali siya. And then finally, siya na mismo ang nag-bless kay Jacob bago umalis. So Isaac called Jacob and blessed him and charged him. And he said to him, you shall not take a wife from the daughters of Canaan. Dapat of the same faith. Arise and go to Padam Aram, to the house of Bethuel, your mother's father, and from there take to yourself a wife from the daughters of Laban, your mother's daughter. May God Almighty bless you. Nakita nyo, yung blessing, talagang na-pronounce niya na, even without disguise. Kasi na-realize niya na na siya yung elect ng Diyos. Na-recall niya. Nung nasa sinapupunan pa lang, siya yung elect. And then finally, he blessed him. May God Almighty bless you and make you fruitful and multiply you, that you may become a company of peoples. May He also give you the blessings of Abraham, to you and your descendants with you, that you may possess the land of your sojournings, which God gave to Abraham. So ito po yung Haran. So ito po yung Israel. Ito po ay Jordan. Ito po ay yung Syria. And then doon ay yung Padam Aram ay nasa boundary yan ng Turkey and Syria. Okay? So diyan sila galing, galing sila sa may Ur, yung red na line. Si Abraham galing sa Ur, nag-travel sila doon sa may Turkey, naging Haran, pinangalan ng Haran, and then pumunta sila sa Jerusalem. And then diyan din sa the same route, pumunta si Jacob papunta doon sa Haran para mapangasawa niya yung anak ng kanyang kamag-anak. Okay? So, ito po ay tatalakayin na lang natin kasi lagpas na po ako sa aking oras. Sorry po, hindi ko na tayo umabot sa Jacob's ladder. Anyway, mahaba-haba pa ito. Maganda makita ninyo mga kapatid kung papaano si Jacob na isang mapamaraan, schemer, na akala niya na makukuha niya yung favor ng Diyos by his own strength. Parang ganyan yung maraming Kristiyano, pero hindi po ganun yon. So si God, dinevelop niya rin si Jacob. Paano niya dinevelop yung faith? Unti-unti. Nagpakilala ang Diyos unti-unti sa kanya hanggang sa na-realize niya si God, yung mga implications ng kanyang mga pangako sa kanyang buhay.
Amen? Marami pa tayong matutunghayan sa next week, kaya huwag kayong absent. Purihin ang Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng malinaw na direksyon upang maunawaan namin ang kahalagahan ng iyong covenant sa amin, ang iyong panawagan. Lord, we thank you, Father God, for your election. You made us heirs of Abraham through Christ, bagamat kami ay mga hentil. Kaya nga, Panginoon, wala kami may pagmamayabang sa iyo, Panginoon. Because we are all recipient of your grace and your mercy and your compassion. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat, Panginoon, pinakilala mo sa amin kung sino ka sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Ipinagkaloob mo sa amin ng Espiritu Santo at pinuno mo kami ng pag-asa sa hinaharap because of the inheritance we have in Christ. Lord, nawa yung inheritance na ito ay lubusang maintindihan ng iyong mga anak sa sunod namin pong pag-aaral. Bless them, Father God, and may your name be exalted in this topic. In Jesus' name we pray. Amen.